Me, ito yung number one na kailangan mong matutunan kung gusto mong mag-business. Bakla, nagbebenta ako ng explosion box. Valentine's, okay nang hindi mabigyan. Basta makapagbenta ako nito. Sabi mo, gusto ko maging CEO, hindi jowa ng CEO. Yung pinaka-importante for me, Oo. know what you really want in life. Sure ka talaga na yun yung gusto mo. You work hard for it. I mean, Whatever it takes. kailan mo naging sure na after college or even before ka magtapos ng college, ang ipapursue mo talaga yung business. Hindi yung course na pinagtapusan or yung course na tinitake. Okay, for context muna, ang course ko is AB Communication. Major in advertising. Pero gusto ko talaga filmmaking. And then, 2 years pandemic, 2 years face-to-face. Nung nag-pandemic, third year college ako nun. Then, doon na ako nag-start mag-self-study ng business. I invest time, money, effort, everything, binalikat sa business talaga. So, nung nag-earn na siya ng income, sakto graduation na. Then sabi ko, kailangan na ako ng business. So, ano pang sense na mag-apply ako sa iba? Eh, meron ng business dito na nag-earn na ng income. So, sabi ko, okay, the business needs me. Nag-generate na siya ng income. So, I decided, di na ako mag-apply. Pursue ko na yung business. Yeah. Pero nakausap mo ko nung time na yan. Talaga? Chat kaya tayo. Mag-chat na tayo. Pero totoo. Ah. Nag-backread kasi ako nung nakaraan. Kaya ako natandaan na ano. Na-amaze ako dito, guys. Friend ako sa inyo. College kami nito. Parang mga second year yun. Chat kita lagi nun. Lalo nung si club days. Lagi talaga tayo magkausap. Tapos, psych ako. Psychology. Parehas kami sa LAC. Same college. Psych. Magsama kami sa dance club. Tapos, hindi lang kami magkasama sa training. Tapos, pag ikaw yung friend ko na pag kinakausap ko. Kaya di ba parang usually pag college, ay niintindi yung mga love letter. Di ba? Mga saratonda si Ut! Mga ganon. Pero, parang ang more on pag-uusap talaga natin, planning for the future. Binabackread ko, grabe ba pag-uusap namin ito? Parang wala masyadong tungkol sa ibang, wala talaga tungkol sa ibang tao nga. Eh, parang kung may iba man, parang crush-crush lang or konting asaran. Pero, more on planning for the future. Tapos ang sinerch kong keyword nun sa Convo, CEO. Ay, may ganun tayong usapan? Alam mo bakit? Bakit? Nag-aano ako nun. Sabi ko, pagod na ako. Gusto ko na lang maging CEO. May Kaya ganun parang tayong pag convo. binakread yung Convo, makita mo dun na pag sinerch mo CEO sa Convo natin, gusto ko na lang maging CEO. Ayoko na nito. Gusto ko na lang maging CEO. Promise. Sino nagsabi nun? Tayo ng dalawa. Tayong dalawa. Oo. Noong una nag-aarte-arte ako na, as in, arte lang yun. Alam ko na parang ang layo kung iisipin. Oo, kasi Kwek-kwek student. lang. Kwek-kwek. 7-Eleven. Oo, grabe. Sisig na lang 7-Eleven. Hirap pa Ang mahal-mahal pa nun. Parang mo yung tipid na tipid ka Diba? sa lunch mo kasi may bambayad ka sa training after. Oo. Tsaka nung nag-training kami, totoo to nag-order lang ako minsan ng yung tigta 10 pesos na kanin sa Square. Tapos alam mo, hindi sa Shane na corned beef. Baka 7-Eleven, promise. Kaya parang nung time na yun, puro arte lang namin. Mahirap pa kami nung time na yun. Parang tinitipid talaga namin baon namin kasi hindi lang kami estudyante, kami ay nagtitraining for dance. Yeah. Yung costume, yung bayad sa court, ambagan, everything. Bayad sa coach, mga ganyan. Yun pa pala isa. Ayun, so parang, ano talaga nun, parang yung arte namin, arte lang talaga. Parang CEO, gusto ko lang maging CEO. Pero parang naging serious talk na natin, promise. Talaga Parang, ba? Ba't wala akong maalala? nakikita ko pa yung nag-call pa tayo, kahit pandemic, nagko-call tayo nun. Okay, Kung sige. magkaka-business ka, anong ano mo? Tapos pareho tayong no idea sa kung anong business, pero sure tayong gusto natin na maging CEO. Gusto natin magka-business. Kaya parang natatawa ako nung time na yun kasi parang for us, ang hirap-hirap abutin. Parang maging CEO talaga of your own company. 2019, 2020, nagtatawagan tayo. Okay. About doon. Tapos, nag-look back ako. Parang may pailaw.
Iyak. Pero nag-look back ako kasi parang 2023 din ako nag-start ng business ko. Nauna ka sa akin mag-start ng business eh. Ako, 2021. 2023 ako nag-start ng business. So 2 years early ako. Okay. Kasi hindi ko talagang graduate ako kasi gusto ko maging CEO. Pero hindi mo kasi ako nepo baby. Wala akong Wala akong namang nepo capital. baby sa Diba? atin. Like, wala kaming capital or anything. As in, Actually, hindi ipon kami- lang. Oo. Ipon lang talaga. Naalala ko nung college ako, hino-hoard ko lahat ng scholarship. Kasi, kunyari may gusto akong bilhin, gusto ko mag-upgrade ng phone, gusto ko ng camera, gusto ko ng ilaw sa studio. Kunin ko yung CHED, kunin ko yung munisipyo, academic scholarship sa Lasal. As in, Ipon. ipon. Like, ay nako talaga. Kung alam niyo lang kung paano ako mag-hoard. Wala talaga nepo baby namin. Wala talaga. I mean, hindi kami, Sanay kami mag-hustle hard. Pagsabayin yung ACADS at saka kung ano-ano mang ginagawa. hindi ako pinaghirap ng magulang ko. Syempre, thank you parents. Hindi naman kami, sa part na yun. Oo, Syempre. ano naman tayo? May kaya. Pero for example, Pero hindi ganito. Hindi natin kayo mag-travel ng Oo. ganitong kalala. tsaka na ko, nung college, ang pinagkakakitaan ko yun. Kasi ko mag-makeup, di ba? Makeup, tsaka maarte ka. hair. Oo, arte-arte ako. Tapos, ko, crafty. Mahilig ako sa mga craft. Bakla, nagbebenta ako ng explosion box. Totoo. Yung pagka-Valentine's, okay nang hindi mabigyan. Basta makapagbenta ako nito. Bentong-bento. Oo. Explosion box talaga. Tapos, sumasideline ako ng mga hair, makeup, mga grad pick na yung nagme-med school yung kapatid ko. Mga klase niya, pag grad pick or pag may event, ako ang tinatawagan niya. So, minsan after school, didiretso ako sa kanila. Ang dami kong bit-bit yung mga pang hair and makeup. Talaga na baby sa amin bakla. Kaya parang, nung time na yun, nung pinag-uusapan natin, kahit tayo natatawa. Kasi, Oo. taray. Guys, yung mga student na makakapanood, Ang taas. oo, okay lang talaga na kahit feeling nyo, Hindi. nag-iinarte lang kayo, Pero yung nyo, mamamanifest din siya eh. As long as alam nyo on your core na gusto mo talaga yan. Yun yung pinaka-importante for me. Oo, Know what you really want in life. And then, yung mga hows and when, it will come. Basta, alamin mo muna ano ang pinaka-gusto mo. Yun yung pinaka-importante. Kasi like, pag sure ka talaga na yun yung gusto mo, you work hard for it. I mean, Whatever it takes. you really work hard for it. Kaya nung parang nakita ko nagsistart ka na, nung nagsistart RS Visuals mo, lagi may magkatawagan ito, hindi na siguro ito naaalala. Kaya alam ko yung mga niya na natatawa ko yung bibili akong background. Ang mahal-mahal kaya ng isang roll yun ng gano'n. 3-5 kaya yung isang gano'n lang, tapos tatapak-tapakan lang. Nagreklamo siya sa akin ng mga ganun niya. Pero nung time na yun, nagsusuportahan lang kami. Ako, parang gusto ko talaga siyang mangyari sa buhay ko. Pero parang nung time na yun, I did not think it was possible. Kasi totoo lang, nag-apply talaga ako after kong graduate. Graduate ako September 2022. So after nung nag-apply Sabay ako. kami. Sabay tayo sis. May kami. Pero natatawa ako kasi, alam mo yung nag-a-apply ka, dismayado ka. Alam mo ba, kasi hindi mo na naranasan yun, di ba? Diretso ka business eh. Nag-apply ako bakla, mga offer, kaya BGC, Makati. On-site to On-site, may tax pa to. 13K. Tapos from Cavite ka pa magbabiyahe. Magdidildil na ako ng asin. Alis ako 5 a.m. Alipin. Kaya parang nung time na yun, na talaga ako na hindi talaga ito yung gusto kong gawin. Kaya parang doon ako You know nag-decide. it deep inside. Anong gusto mo? Oo. May Sabi ko, something wrong sa ginagawa mo eh. Tsaka alam ko, Kapag di alam ako mo hindi ka magiging para doon. Tsaka hindi ako magiging joyful doon. Parang wala Joyful Jenica Joy. Diyan ka joy. Parang alam mo yun, parang alam ko na pagka pumasok ako sa work na yun, sobrang bare minimum talaga. Like, papasok ako, pero gagawin ko talaga yung barest minimum. Yeah, you won't do your best na ilalabas mo talaga yung potential mo. Siyempre, isipin sa 13K, Bigay ko lahat-lahat. Ialay ko buhay ko sa kumpanyang to. Kaya parang nung time na yun, nag-ano talaga ako na hindi talaga ako para doon. So, syempre, sa totoo lang, nag-invest talaga din ako bago mag-business talaga. Kasi nag-training ako eh. Kasi ang business ko naman is, marketing. Digital marketing ako. Tsaka social Agency. media management. Yes.
So, syempre, may investment. Hindi ko naman alam yun lahat agad. So, syempre, nag-invest ako sa training. Parang yung pinakaunang training na ginanapan ko is naka 25 to 30K ako doon. Ang mahal. You really have to invest. As in, lahat ng savings ko yun. Wait, ano pong business ninyo and anong advice na mabibigay nyo for those people na gusto palang mag-start ng business? 2020! Sa wife of CEO. Okay. Girl, July 13, 2020. Palagi ko sinasabi na gusto ko maging CEO. Tapos, ito ka, July 13 din, ito. Sabi mo, gusto ko maging CEO, hindi jowa ng CEO. Oo, hindi tayo para maghanap ng sugar daddy. Tapos, ito, mga August. Sabi mo, sis, anong gusto mong work after college? Alam kong gusto mong mag-CEO. Ha, ha, ha. Pero before that, kasi nga nung time na to, wala talaga kaming believe na CEO agad. Kala namin work muna, bago CEO. The normal ladder na inaakyat ng mga tao. Started from the bottom. Pareho kami nito, na parang, syempre work muna, paano ka makakapag-business kung wala kang... Yeah, kasi yun yung tumatak sa lahat eh. Yun yung tinuro sa school. Which is there are other ways. Actually, yeah. A lot of ways. Doon siya lumabas nung nag-pandemic. Oo, lalo na nun. Kaya nga parang sa totoo lang, Oh, wait, hindi nasagot yung question. oo nga pala. Anong What's your business? I'm Jenica Del Carmen. Jenica Joy Del Carmen. Ang business ko ay digital marketing agency. Ang name is Joyful Creation. Kasi Jenica Joy. Full Creation. Okay. Ayun. Since when nag-start? Ano siya? Feb 2023. Ayan, ako naman, bigyan natin yung advice. Okay, ang business ko naman is Shirt to Go clothing shop. So, supplier kami ng t-shirt from Shopee, Lazada, TikTok, and then physical store. That's the main business. Then, yung isa ko pong business, which is passion project turned into business, is the RS Visual Cell Photo Studio. Ayun, photo studio siya. Pero mahilig kasi talaga siya ng mga photography nung college. Yeah. Freelance photographer ako before. So, from home studio, naging business, yan. So, what's the advice for those people na gustong mag-business? Student. Student. Ano to, hindi ko kayo i-char-char-char. Kasi Char-char-char. mahirap. Di ba kasi yung iba, minsan kasi ang mga Masyadong motivational. maniwala ka sa sarili mo. Iba Oo, bakit naman naniniwala sa sarili. Hindi, maging totoo tayo sa mundo. Hindi ka makakapag-start ng business without investments. Kailangan Totoo lang. Kaya if ikaw, you're a student right now, alam mong gusto mong mag-business in the future, you start saving now. Maghanap ka ng... Kasi kami may sideline kami nito. May sideline ka, di ba? May sideline din ako ng college. Something na nakapag-save talaga ako ng hindi sobrang laki. Hindi naman sobrang laki, pero just something... 5 digits. Something, ganun. Grabe, nung time na yun, giyang ako. Kala ko, ang laking pera na nun masyado, ti. Kaya parang, start saving. Savings talaga. Muna, mag-save kayo. And, student pa lang, mag-learn kayo ng skills. Kasi, Sobrang promise, if iisipin nyo, ay, aaralin ko na lang yung skills after college, mapopurlong palalo before kayo makapag-start ng business mo. So, what are those skills? Bigyan tayo ng skills. Ako, number 1, leadership. Number 2, communication. Number 3, something about creatives. Photo, video, yung vision mo for art. Kasi, kunyari, nagpunta kami dito. Hindi naman kami nagpunta dito kasi masarap yung pagkain. Nagpunta kami dito kasi ang ganda ng videos. Hindi naman kasi namin matitikman to sa video. So, syempre, nakita lang namin. Nainganyo kami. Pero, ayun, learn a skill. Ano pa yan? Soft skills, hard skills. Kasi for example, yung communication skills, ganyan. Soft skills yun. Pero, very important siya when you're handling clients. Hindi kasi pwedeng may clients ka tapos, pwede chat na lang. Hindi pwede. So, dapat mayroon ka nun. Pero, if you're thinking about a business in the future, lalo na kung sure ka na gusto mo, isipin mo kung anong business yun and i-align mo yung skill na nililearn mo doon. In my case, ako, marketing. So, kailangan ng creativity doon kasi gagawa ka creatives social media management, email marketing, automations, ganyan. So, ako, sa totoo lang, nung college pa ako, nag-enroll na ako ng mga online courses. Yeah. Parang nag-learn ako ng graphic design. Invest in yourself. Yun yung Nag-learn ako sinasabi ng niya. video editing.
hindi naman siya sobrang mahal. Naghihintay nga ako, alam mo Udemy? Ako doon, naghihintay ako ng sale sa Udemy. Tapos nagbabay ako ng courses about social media management, about digital marketing. Para may background na ako, hindi ko na kailangan like sobrang from scratch talaga na Ako aaralin ma-share. mo on your own. Skillshare. Free 1 month. After ng 1 month, ika-cancel ko na. Kasi wala na akong pambayad. At least aralin ko yung Totoo. lahat. 1 month, ang dami ko na matutunan doon. May inaalala pa nga ako, Domestika. Ano din yon, mga online courses. Pag Black Dami. Friday sale nila, grabe, sobrang talagang kasi. Kaya parang start investing doon sa skills na yun. Start investing on yourself. May nakalimutan tayo. Ito, for me, ito yung number 1 na kailangan mong matutunan kung gusto mong mag-business. Financial literacy. Actually. Kasi kahit anong, ito na-experience ko, nung una talaga, hindi pa ako masyadong nun sa finances ko, hindi ako conscious. Ano na ako noon, parang, nung first month din kasi, salamat sa Diyos na buhay. Pero nung first month ko na ng business, agad siya 6 digits. Yes. Net gross. Net. Nag 6 digits agad siya ng first month. Pero dahil wala akong financial literacy, makla, lahat ng pera ko palabas. Totoo talaga. Okay, when it comes to financial literacy, saving money, investing money, protecting your money, and spending. 4 siya ha, 4. So, yung mga skills na yan, kailangan mo siyang matutunan. Yes, sir. Iba ang saving, syempre, you acquire money, paano ka gagawa ng pera. Iba ang investing, paano mo siya papaikutin, paano mo siya Yes. ibabalik na, okay, mag-invest ako sa sarili ko, mag-enroll ako sa course na to, para magkaroon ako ng skills, Yes. or i-invest ko siya sa business ko, ibabalik ko siya para makabili ako ng equipment, makabili Tsaka ako ng chairs, Isingit ko lang. Ito, dito, nung una, lalo na pagka hindi nga, parang pag wala kang financial literacy, maraming natatakot sa investment kasi iniisip nila expense. But investment is not an expense. There are per good se. expense and bad Yes. expense. Tandaan Ano yan. siya, if you're, parang naglalabas ka ng pera for something na babalik sa'yo in the future, Yeah. ng mas malaki, ROI. do it. ROI. Lagi Okay. kami, ROI. Kailangan, yung ginastos namin dito, kailangan ito ma-ROI. Ganyan. Yes, ganon. So, parang, yun yung lagi mong, din, parang, doon kasi ako takot dati, yung parang, maglalabas ako ng pera. Like, for example, nagkakreate ka ng agency, sabi mo maglabas ng pera para sa laptops, equipments na magagamit ng workers mo. Paano kaya lalaki ang agency mo, te? Siguro tandaan lang difference ng expense. If it's good expense or bad expense. Yon. Ayun. Spending, ako, siguro pag na-master mo na yung saving and investing, go ka na with spending. Grabe tayo mag-spend na nga ngayon eh. Pero kasi pagka alam mo, kunyari, alam mo kung ano yung expenses mo. Alam mo kung ano yung nasa savings mo. Alam mo din kung magkano lang dapat yung ginagastos mo. Ang pansin ko naman sa akin, hindi ako lumalagpas dun sa dapat kong ginagastos. Magastos ako, talaga. Pero, hindi ako lumalagpas dun sa dapat spending limit ko. Okay. I have one story or irony ba yung tawag na? For example, you see this as you have a garden. Garden of flowers. Ngayon, kapag gumastos ka, dapat isang flower lang yung kukunin mo. Hindi ka pwedeng gumastos na buong garden yung magagastos mo. At travel ka, mag-travel ka sabihin natin 50,000. Dapat hindi bababa ng times 5. Wag talagang masisiro. Yes. Sobrang nakakatakot siya. Yes. Ang pansin ko pa, syempre, may experience nyo to. Minsan alam mo yung natutuwa sa first, kunyari, nagka 6 digits na sa bank account. Gagastusin yung lahat. Oh my gosh, wag. Hindi. Wag niyong gagawin. Okay. Kunyari, itong iPhone na to. Nagka-business ako. Gusto ko ng iPhone noon pa. Nagkaroon ako ng 100,000 sa bank ko. Binili ko tong iPhone na to. Kunyari, 70-80 for example. Hindi siya good investment kung personal use ko to kasi hindi naman to kunyari 2 years from now, hindi naman to bigla magiging 500,000. Bababa ang value nito. Kaya paikutin nyo muna talaga sa business nyo. Pero kasi, kung 100% is ginagamit mo to sa business, I think that's fine. Question again.
from our subscribers. Ano na yung mga na-invest mo sa business mo? Since For the, sorry, kinat kita. Na-invest mo sa business mo na sa business bumalik, tsaka na-invest mo sa sarili mo, and other properties whatsoever, ano na. sa business, yung bumabalik talaga na sure ako. Yung devices, pinakauna yung devices. Kasi, bakla, ano nga gamitin nyo mag-marketing? Digital marketing nga eh. So, devices talaga. Kasi yun yung ginagamit for all the work. Lahat ng work, devices. So, ngayon, yung laptops namin ay 12 na gano'n, na ginagamit ng namin. Dami. Ng workers. Madami talaga. Parang kaming computer shop doon. Computer shop ba? Dami talaga, 12. Tapos, investment din sa tao. Kasi Training. syempre, yung worker na i-hire mo. Pagka syempre nag-hire ka nang wala pa talagang skill, kumbaga mas mura yung sa salary at first. Kasi ititrain mo pa lang. So, pa siya. Pero kung gusto mo agad na someone who is skilled, mag-offer ka talaga ng amount ng money para sa kanilang salary. Yeah. Tapos, super important, yung tools na ginagamit para mas mapadali yung work, mas mapabilis, at ma-automate yung work namin. Kasi if dumadami na yung client, it gets tiring to do everything manually. So parang kunyari, ang dami nyo ng clients, tapos ima-manual schedule nyo isa-isa yung post na wala kayong scheduling tool, mamatay na talaga lahat. Yung wala kayong mga, wala kayong walang automations, walang apps na ganun. Kunyari, for example, na lang Canva Pro. Yeah. Kung wala kang Canva Pro, ChatGPT talaga, Pro. Oo, ChatGPT Pro, mga ganon, CapCut Pro. Lahat na ng yung pro. Premiere, lahat ng pro talaga kasi ganon mga investments. Tapos, talaga, ito yung nakikita ko ngayon, na dati, hindi ko nakitang important. Nag-invest ako sa training and development ng tao. Talaga. Kasi, if mag-upskill sila, magtataas din yung namin, yung offer namin. For example, sa line of work kasi namin, more skilled ka, mas makakapagsingil ka ng mas malaki. Like for example, social media management. Pag yun lang kaya mo, sige, 40,000-50,000. Pero pagka dinagdagan mo yun ng automations, email marketing, funnel building, kahit sumingil ka ng 6 digits sa isang client, go. Kasi skills yung binabayaran sa akin. Kaya, nag-invest ako sa training and development nila. Kasi babalik din sa akin yun in the long run. Ano naman yung mga investment mo for yourself? Sa As akin the naman. owner, as the CEO. Makeup siya rin. Makeup. Ganda-gandahan. Ay, kasi, pero ako din mismo, as a CEO, nag-aano din talaga ako. Hindi nawawala sa akin yung parang growth ba sa sarili ko, development din ng sa sarili ko. Kasi, hindi ako pwedeng ma-stuck sa kung ano ko last year. Hindi ako pwedeng ma-stuck na ito lang yung knowledge. Okay, gumagana yung knowledge ko last 2024. Effective siya for 2024. Pero pagpasok ng 2025, yung mga bagay na alam ko, hindi na yun mag-work for 2025. Lalo na when it comes to digital marketing. Always growing yun. Laging may bago sa SEO optimization. Laging may bago. Ngayon, syempre, hindi ko naman forever, like, I love my business. Pero hindi ko siya forever gustong gawin na 16 ako, nagtatrabaho pa din ako. Unti-unti mo ilalayo yung sarili mo Yes. na gumagana yung business even Kahit wala without you. ng lupa. Ano siya, parang Tapos, magpapatayo ako ng master siomai sa gitna.